Ayan, magandang araw sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sa ngayon po ay babasahin ko po sa inyo yun pong liham nitong bata ng Las Piñas o ni Baritayam ng Las Piñas. Ipinus po niya ito noong June 20. O ito po, babasahin ko po . Ito po ay nag-aapila siya na ibeto ng ating Pangulo yung pong panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay officials at magpo-postpone sa December 2025 election. Ito po, basahin ko po. Ilang araw matapos maipasa ng Kongreso ang batas para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan 2025 elections, ay agad na sumulat ang bata ng Las Piñas sa opisina ng Pangulo upang hilingin na ibeto o i-reject pag sinabing ibeto o i-reject. Ibeto ito o hindi ipatupad at ibalik ang nasabing panukalang batas doon sa Kongreso. Ang batas ay di paganap hanggat hindi pa ito napipirmahan ng Pangulo. Bilang punong ehekutibo, ang presidente ay may kapangyarihang magpatupad at magpawalang bisa ng mga batas na naipasa sa Kongreso. Kung wala namang gagawing aksyon ang Pangulo ukol dito, ang nasabing batas ay magkakabisa pagkalipas ng 30 araw kahit walang pirma ng Pangulo. Yun po napakalinaw po mga idol at mga babayan. Ang aksyon na ito ay ginawa ni Tayam bilang paggalang sa ating saligang batas dahil gaya ni Attorney Makalintal, ayan, sa mga nagtatanong pala kung sino itong si Attorney Makalintal, siya po ay isang kilala bilang election lawyer. Kapag may nakikita siyang mali sa pagpapatupad about sa halalan, ay talagang kinokontra nitong si Attorney Makalintal. So ito pa, ulitin ko Gaya ni Atty. Makalintal, naniniwala umano siya na ang pag-antala sa nasabing barangay election ay paglabag sa karapatan sa pagboto ng mamamayang Pilipino. O ito po yung kanyang pinakaliham o laman ng kanyang sulat. Ito po, June 10, 2025, Tuesday. President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., Office of the President, Gate 7, Malacanang Palace, Manila. Subject: Appeal to uphold the 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Your Excellency, I write to you with utmost respect and sincere concern on behalf of the younger generation, particularly the Filipino youth eligible to participate in the upcoming Barangay and Sangguniang Kabataan elections BSKE scheduled for 2025. It has come to public attention that the House of Representatives recently passed on the third reading a bill seeking to postpone the Barangay at Sangguniang Kabataan until 2029 and extend the term of barangay official to 6 years. Simultaneously, the Senate has approved its own version. So may sariling version po yung Senado. Ito po, proposing a 4-year term with elections to be held in 2027. Both chambers have reached the final stage of legislative deliberation, pending harmonization in the Bicameral Conference Committee. Notably, Commission on Elections, COMELEC, Chairman George Garcia disclosed yesterday that it is all systems go for the barangay and youth polls, stating that there is no indication from Congress that it will postpone the barangay at the SK election. This affirmation by the COMELEC, an independent constitutional body, reiterates the readiness
readiness of the election, infrastructure and the absence of any formal legislative directive to deeper the polls. This strains to constitutional presumption that elections must proceed as scheduled absent an enforceable law to the contrary. Mr. President, I humbly urge to you reflect on the Supreme Court recent ruling in Makalintal versus Comelec GR number 263590 June 27, 2023, which declared the repeated postponement of barangay at sangguniang kabataan election as unconstitutional. The ruling emphasized that the right to suffrage, especially at the grassroots level, is a cornerstone of our democracy that must be protected. Legislation that seeks to delay the elections risk violating not only the spirit but also the letter of our Constitution. As the head of the Executive Department, you have taken a solemn oath to uphold and defend the Constitution. Your final decision whether to sign or veto the enrolled bills carries immense within the historical consequence. I respectfully appeal to your sense of constitutional duty and democratic vision, particularly on behalf of the youth who are eager to participate in the electoral process, many for the very first time. I have already addressed a similar appeal to the Senate President last week. I write to you now in the same spirit, not as a critic, but as concerned citizen who believes in the enduring value of participatory democracy. Generation Alpha, Filipinos aged 15 to 18, deserves the chance to engage civically and be heard through the Sangguniang Kabataan. Postponing the elections deprives them of this foundational experience in nation building. Ito pa. Furthermore, resorting once again to litigation before the Supreme Court is not only burdensome, but could be avoided altogether by adhering to the clear jurisprudence and constitutional guidance already in place. This letter is written not in defiance, but in deep hope that the office of the President will act as a steadfast steward of constitutional fidelity. Mr. President, I trust that your leadership remains anchored in justice and commitment to a brighter future for our youth. I respectfully urge you consider the implications of postponement and in doing so reaffirm our nation's commitment to democratic process and the rights of our Filipino. With sincere hope and highest regard, John Barry T. Tayam, concerned citizen. So yan po yung liham po o sulat nitong si Barry Tayam ng Las Piñas na umaapila siya na ibeto yun pong panukalang batas na magpapalawig po sa termino ng mga barangay opisyal at magpo-postpone sa December 2025 election. So kagaya po ni Atty. Makalintal, ito pong si Barry Tayam ng Las Piñas ay nananawagan sa ating Pangulo na
wag na sanang i-postpone o wag na sanang lagdaan ng Pangulo yung panukalang batas na magpapaliban nga po dito sa 2025 election sapagkat yan po ay unconstitutional o labag po sa atin pong batas. So hanggang dito na po muna mga idol at mga babayan yung atin pong update patungkol po dito sa barangay at sangguniang kabataan election. So sa ngayon po ay naka-schedule pa rin yung December 1, 2025 at wala pa pong naitatayong batas yung ating pong mga mambabatas na magpapaliban nga po. Kasi yung ratified bill ay hindi pa po ganap na batas. Hindi pa po ganap na batas as of now. So ayan po mga idol at mga bayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat. Bye po.